what is up guys, and this is Ed Ride. So yung dala natin ngayon yung ating Ninja 500 or yung tinatawag nating si Shadow. So ngayon mga ka-throttle, meron kasi nagtitrending regarding sa LTO Enforcer. So regarding sa side mirror. So gagawan lang natin ng reaction tong video na to, and kung ano ba talaga ang tama, or sino ba talaga ang tama dito. Kasi ang dami ko nakikita sa social media na mali-maling reaction, kumbaga parang hindi naman yun yung ano, diba? So bigyan lang natin. Eto sariling opinion ko lang to. Yung ibang vlogger naman meron ng opinion regarding dito, no? So ito nga, meron kasing isang rider na pinara kasi nga yung side mirror niya daw hindi na stock, diba? Baga aftermarket na daw. So isa yun sa basihan ng LTO kung bakit hinuli niya yung side mirror. And sa mga hindi pa nakakanood, maya siguro sa gitna ng video isisingit ko yung clip regarding dun sa nangyari. Kasi guys, kapag pinanood nyo siya ng una, mami-misinterpret nyo, magkakaroon agad kayo ng impression na mali, diba? Pero pag pinanood nyo yung video, parehas naman may point, diba? Parehas sila may point. So ang magiging turning point dito, kung sino pa talaga ang pinakatama, legality, diba? So yun yung pag-uusapan natin dito. So ito nga, ang issue kasi na ito mga ka-throttle, enforcer, hinuli niya yung rider kasi nga daw hindi na nga daw stock yung side mirror ng rider or aftermarket na. So ang pinaglalaban naman ng rider standard size naman daw. Actually nag-agree naman yung LTO na standard size naman talaga yung side mirror ng rider. So ang nirereklamo ng LTO kasi daw nakaangat, diba? Nakaangat daw yung side mirror. Kumbaga itong stock natin standard siya pero nakaangat na ganun. So ang nakalagay kasi sa 4136 regarding sa side mirror, wala namang specific na size. So ang sabi lang doon, dapat daw malinaw na nakikita yung nasa likod. So meron ka pa rin nakikita. So walang sinabi na specific na size. Pero ang sasabihin ko sa inyo mga ka-throttle, like for example itong Ninja 500 natin, nilagyan natin ng side mirror na bilog. So automatic modification yon, di ba? Alam naman natin kung bakit. So hindi dahil pinalitan siya ng aftermarket, dahil maliit ang nakikita na vision sa bilog na side mirror. So meron mga stock na ganun kasi kailangan talaga siya, essential siya sa forma. So like for example Cafe Racer, di ba? Yung mga ganun. So pangit siya kapag yung ganitong side mirror ang nilagay mo. So kailangan talaga yung pabilog. So hindi siya hulihin kasi nga stock nila yon. Pero kapag minodified na yung mga custom build, sad to say, mahanapan talaga kayo ng butas. Well, hindi ko naman sinasabing expert ako. Ang sinasabi ko lang dito, awareness lang, diba? So kagaya nga na ito, napaka basic nung nasa video natin, pero nahanapan siya ng butas. Ito siguro para mapanood nyo yung context, isisingit ko yung video. Ito na yung video. Binago mo na to? Hindi. Hindi. Nakatayo. Sabihin natin nakatayo. Binago mo na po yung side mirror mo, sir. Tinayo. Yes, sir. Baligtad pa nga po plaka niyo eh. Ito po yung yung side mirror ko. Pinicturean mo naman, sir, di ba? Ayan, Nakatayo sir eh. Ayan, nakatayo nga, pero ayan, tingnan mo. Hindi po, nakatagilid na po yan, sir. Iba po yung kanina, sir. Uy. Konting lang naman yan, sir eh. Konting problema lang naman yan, sir. Tingnan nyo naman po, may side mirror naman po. May side mirror po kasi nakatayo po, sir. Ganun po ba Sir, yan? okay. Sir, ito po ang standard na to, na side mirror nito, hindi. Ayan po yun, sir. Hindi po. Ayan na Hindi po po yun. kasi meron po ito, aftermarket na po ito. Ito po ang tornilyo, sir. Pero ito po. Pirma na lang, sir. Ano ang violation yan, sir? Walang side mirror. Side mo po. Wala pong side mirror? Hindi po walang side mirror. Ano pong violation na, sir? Pwede ko pong malaman dyan. Boarded po in front po, nakamodify po tayo. Nakatayo po ang medical po. Side mirror po. Ganyan po pala yun. Nakaboarded po, patayo po, nakatayo po. Station po. Ganyan po pala yun. Hindi po, may violation po. Magkano po ba ito? Bawal po tayo magsabi ng punta sa kasada, bibigyan na lang po kita ng link kung saan po pwedeng tingnan. Bawal po kami sa kasada. Saan ang tubusan nito, sir? Saan niyo po gusto, sir? Malapit sa area mo? Pasig po kasi ako, sir. Sa naman area na malapit siya, pwede. Bibigay ko sa iyo lisensya, pero i-issue kita ang ticket. Okay, sige po. Pero parang may ano. Pero kung i-context mo ko, sir, hindi ko bibigay lisensya mo.
Ha? Kung i-contest mo yung huli, hindi ko bibigay lisensya mo kasi hindi ako pupunta ng Pasig. Bakit naman po? Hindi ako pupunta ng Pasig kasi dito tayo nahuli. Paano? Sa settle anywhere ka, pwede. Pero kung i-contest mo ako, hindi ako pupunta ng Pasig. Pero malaki po ba to? I-contest mo ba? Hindi, pero malaki po ba ito? Medyo po. Ang ano po kasi niyan, may side mirror naman po. Paano Ano po po yung yun? nagkaiba po ng side mirror? Kung nakatayo po, ano nakikita niyo po? Hindi niyo po ako pinayagan, nakabi gusto niyo, makikisuyo po ako. Ayan, Pwede po ako tinanong- mo po. Binago niyo na po. Ay, wala po akong binago dyan. Nakatayo po yan, sabi Nakabidyo, niyo. sir. Nakabidyo ka? Sige. Binago niyo na po, sir. Okay. Nakatayo po yan dito kanina. Parating pa lang po yan, kita na po. Eh, Kaya sabi ko, kung i-contest mo ako, hindi ko kukunan. Bibigay. okay na po, sir. Ha? May trabaho kasi kami ron, sir. Okay na po, napirmahan ko na po. Wala na pong problema, di ba, sir? Ano po? Wala na pong problema, di ba, sir? Kaya nga, Puranan mo lang po. kung may nakakasita ng ganyan, pati picture, walang ebidensya po. Ganun ba talaga po yun? Ang alam Kasi ebidensya po namin yun, sir. Opo, hindi, ang akin naman kasi sir, ang alam ko, basta kita likod. Oo nga, kita likod eh. Sabi sa usapan namin kanina, sir, Oo. huwag mo babaguhin. Nakatayo po yan. Baka pwedeng maupo para makita. Kung may nakita ako sa likod, hindi kita titikitan, lusot. Hindi niya po ako pinapesto, binago niya. Ay, hindi po. Nandito pa po ako sa ano eh. Nandito pa po Nakatayo ako. po yan, nakatayo. Hindi, Tayo, sige, tayo. hindi, Tayo po yan. Hindi. Sige, tingnan nyo lang. Nakikita ko na, sir. Tingnan mo, sir. Binago niyo na po yan. Hindi, sige. Sa standard ko. Oo, sige, pero titingnan natin dito, sir. Di po, Ayan, oh. binago mo na to. Hindi, hindi. Hindi, nakatayo. Sabi natin nakatayo po. Sabihin natin nakatayo. Binago mo na yung view. Ganito po, sabihin natin nakatayo. Hindi, o nga po. Ang alam ko po kasi sir, kahit ano po, basta kita. Ngayon, ginalaw niyo na po. yan, Ngayon na po ginayo ito nga. nakatayo. Ngayon po nakatayo yan. Ginalaw niyo na po, Patrice. Opo. Nakita po, nakita ko po yung nakapasok sa loob. Nakita ko po. Kaya sabi ko maliwanag ko, sasakay po ako, papayagan niyo po. Pinayagan ko naman ngayon, sir eh. Nag-aayos pa ako eh. Ano po yan, sumakay sa pinagin niya. Ay, nasa baba ako eh. Ngayon sir, kung nakatayo naman po, basta kita yung likod, alam ko. Tiniwis niya na eh. Eh, Hindi kanina pa po kami nagbumigahe kahit okay lang sir, di ba? Tinago na po. Ang bawal yung sukat. Tama po yung sukat, sir. Yung position Oo po. nga. Ito kasi Basta kita likod. Tama yan. Napuposition. Tama yan. Ito ginahuli namin sa Napuposition tayo. to sir eh. Sir. Kahit itayo niya yan, sir. Bakit magiging mungabo lang? Bakit Pasok magiging... sa standard ng side mirror. Sorry, sir. Sorry, sir. Hindi, ang Pasok sa standard ng side mirror yan, sir. Nalilipat. po kayo. Sir, dapat po nakapix po. Ito nagagalaw. Hindi, sa akin, sir. Ang akin, ang alam ko, basta kita likod. kita likod eh. Hindi po ako Sa standard yan. Ay, wala akong sinabing hindi kayo sumakay. Tinititigan niyo pa nga ako eh. Dinaiktad niyo po. Pag umupo kayo, sir, at Tinititig. inayos nyo at nakita nyo yung likod na maayos at pasok sa standard. Pasok yan, sir. Pasok nga po Oo. sa standard, sir. Pag ginanon mo yan, sir, hindi mo talaga makikita yan. Sir, Pasok ka sa standard ng laki ng tama Oo. po. laki ng side Tama mirror. po. Naayos. Pero nakatayo Naayos. po. Eh, Sir. ganun. Mali. Ayun po yung violation yung nakatayo, sir. Oo, kasi wala po kayo makikita sa likod. Ay. Sabi, Kayo na po po Hindi kami na po po kasi- biyahe. Hindi po ako pinayagan tumayo. Umupo sa upuan. Uy, wala Hindi, ako kasi ang sinabing ano, gano'n. sa Alam ko standard talaga, yung kahit ano anong niya, pwesto ng side mirror, basta kita mo yung likod. Dahil nga po, kaso tinwist niya na po. Ay, walang Yung ganun, sir. standard lang, sir. Walang ganun, sir. Ang alam ko, basta kita mo likod. Sir, pag pinakasakita ginanon mo, mo, hindi mo sir, talaga sir, makikita. Basta kita mo likod, kahit anong pwesto niyan, kahit nakano. Akin, sir, nakatayo rin, sir. Ito nga rin, sir. Oh. Sir, tingnan niyo, nakatayo rin niya sa akin, oh. Paano to, sir? Nakatayo din to, sir. Nakatayo rin niya sa akin, sir. Ito, sir, oh. Nakatayo din, Sir, oh. nakatayo rin yan, eh. Paano to nakatayo? Mali yan, mali yan. Bago po tayo mag-uusap, mag-usap po. Mali yan. Pasok Ay. sa standard yung ano eh. Ito, nakatayo din. Nakatayo rin Kung yun. may makikita. May batas sa ano. Sir, wait lang po, sir, ha? Oh. Nakiusap po ako sa iyo kanina, sir. Tama, sir. Nausap. Oo. Baka pwedeng sumakay para ma-check ko kung makikita yung likod. Oh, Sir, hindi niyo pa ginagawa, sir. Sir. Hindi niyo pa ginagawa, sir. Yung nga, binago muna. Ay, wala po. Nakaganyan po yan eh. Tinanggal na yan yung cellphone, sir. Nakita ako eh. Tinanggal ko yung cellphone eh. Nag-moving lang to eh. Tapos tinitingitan niya na ako eh. May picture si brother eh. Ganun pala yun. Pag nakatayo. Standard. Tingin nyo mga ka-throttle, actually mas maganda kung papanorin nyo ng buo yung video, no? Yung buong video ko nandito, mas maganda kung papanorin nyo para maintindihan nyo. So standard naman talaga, di ba? Mali sinasabi ng LTO na aftermarket kasi yun, hindi na yun yung original, pinalitan na, ihuhulihin na nila, di ba? Ang masabi ko lang, 2025 na, kulang pa rin sa kaalaman yung mga enforcer na which is dapat sila yung mas nakakaalam ng batas, di ba?
So hindi po bawal ang aftermarket as long as hindi ito kumbaga hindi binabago yung feature. So regarding kasi sa rule ng side mirror, ang pinaka-essential dito, ang pinaka magmamatter dito, yung laki niya. Though hindi sinabi na yung laki niya talaga yung required, ang kailangan lang ay kita yung likod, diba? Pero ang questionable kasi dyan, paano mo masasabing standard dyan or nasusunod mo yung nasa rule kung hindi mo nakikita yung nasa likod dahil maliit ang side mirror mo, diba? So yun yung kasi sinasabi nila before na yung standard 4 na palad. Actually hindi naman nakasulat yan, diba, sa 4136 na kailangan 4 na palad ang kasya. Pero matik kasi yun yung required para makita mo yung nasa likod mo. So doon kasi siya papasok. So meron kasi mga enforcer na napakaselan, diba? Kumbaga parang walang consideration, which is ito yung nasa video natin. So actually guys, ang inaano niya kasi dito dahil na-flip nga yung side mirror, diba? Natutupi yung side mirror. Para sa akin, walang problema sa design ng side mirror kasi na-flip naman talaga kahit nga itong sa akin diba? Itong mga big bikes. So sa mga hindi nakakaalam dyan, nahatak to, natutupi itong side mirror natin. So which is parang halos kaparehas na rin ng nasa video, diba? So ang masasabi ko lang dito sa LTO, hindi naman kailangan na kung nakataas or nakababa. Ay, checkpoint. Yari kayo ngayon, nakachinelas. Hindi, ano naman pala yun Crocs naman, so pwede naman siya. So dito tayo sa C5. Diba, hindi naman kailangan, hindi naman sinabi kung ano yung dapat posisyon ng side mirror. So ang sinasabi kasi ng LTO, dahil nakatayo siya, hindi nakikita yung nasa likod. Well, may punto naman siya doon. Yun yung sinasabi kong may punto siya. Baka nga naman hindi makita ng rider yung nasa likod. Pero nasa kanya na kasi yun diba? Nasa rider na kasi yun kung paano niya aayusin yung side mirror niya. So masabi ko dito, as long as na standard yung sukat ng side mirror mo, diba? Automatic kitang-kita na yun. So kung yung sinasabi nga ng LTO na dahil hindi nakikita, well, standard naman niya. Baka naman kasi pwedeng magkaroon ng konting consideration sa LTO, diba? Sasabihin niya, sir, ayusin mo yung side mirror mo, diba? Ayusin mo yung pagkakaayos, baka kasi hindi mo kita. So ang sabi niya kasi, nag-request siya na sakyan niya yung motor ng rider. Well, ano naman kasi yun, discretion naman yun ng rider kung papayag ba siya o hindi. Pero para sa akin, hindi ako papayag kasi dapat wala tayong pagtalunan diba? Dapat magkaroon lang ng konting consideration yung enforcer kasi nga kitang-kita naman diba? Ang laki-laki ng side mirror. So sa tagal ko kasing nagra-ride, sa tagal ko sa riding community, ang dami kong nakikita na kapwa ko rider na iba-iba yung ayos ng side mirror, diba? Kunyari yung motor nila kapag inupuan mo, hindi mo magets or hindi mo maano kung bakit ganun sila kasi nga depende sa pagsilip nila yun. So like for example, hindi kasi nila kita yung likod pero may time kasi na inaanggulo nila yung katawan nila. So yun na yung napansin ko sa mga kapwa ko riders sa tagal kong pagra-ride, sa mga tropa kong riders, diba? So kanya-kanyang comfort kasi yan, kanya-kanyang kasanayan kung paano may kita yung nasa likod. Well, yung nasa video naman kasi guys, kitang-kita naman natin na hindi niya intention na pormahan or ano yung motor niya kasi ang laki ng side mirror niya diba? So kitang-kita natin sa video na halos ganito kalaki sa akin yung side mirror ng rider. So siguro kung may makita mong mali yung LTO, baka pwedeng sitahin niya na lang, consideration na lang, diba? Kasi mukhang wala naman sa intention ng rider talaga na i-modified. So malay natin kung nasira yung stock, diba? Kung nasira yung stock na side mirror and wala sa kasa, knowing na nasa probinsya sila, nasa Rizal sila, sa Marilake, baka walang stock. So sa akin dapat konting consideration lang yung ginawa ng LTO para hindi nagka-problema. So masasabi ko lang dito, since hindi naman nga talaga siya violation, merong doubt din yung LTO sa ginawa niya diba? So ang pinagtataka ko lang dito mga ka-throttle, meron pa silang argument na kapag nag-contest daw yung rider, kukunin niya yung lisensya. Pero kapag hindi nag-contest, hindi niya nakukunin yung lisensya kasi nga ayaw niyang pumunta sa Quezon City. Pagkakaalam ko guys, kapag nahuli ka ng LTO or kahit mga HPG pa yan, kapag kinuha yung lisensya mo, before kasi nakuha yung lisensya ko kasi nag-overspeeding ako sa sa NLEX gamit ko kotse,
Kapag nag-overspeeding, kapag nahuli ka kasi, kukunin yung lisensya mo tapos tutubusin mo yun sa main na mismo. So merong mga 3 days para ibigay nung enforcer yung ID mo or surrender yung ID mo dun sa main branch nila. So ang hindi ko alam dito, 'di ba? Parang bakit hindi gawin ng LTO kung ano yung tama? Dahil daw ayaw niya pumunta ng LTO main branch, kukunin niya yung lisensya. So, 'di ba, bakit hindi niya kunin kung ganun talaga yung tama, 'di ba? Bakit magbibigay pa siya ng option sa rider? So, ang nakikita kong butas dito na ginawa ng LTO, kaya ganito yung ginawa niya para hindi makapag-contest yung rider. So, sa mga hindi kasi nakakaalam diyan, kapag nahuli ka tapos balak mo mag-contest or balak mo magreklamo or balak mong i-appeal yung violation mo, hindi ka pipirma, 'di ba? Tapos lalagay mo sa likod ng ticket for contest. Natakot yung LTO na i-contest ng rider yung violation niya, 'di ba? Kasi bukod nga sa ayaw niyang maabala, which is siya mismo yung nangabala, 'di ba? So kita-kita natin sa video na yung LTO mismo nangabala kasi standard naman yung side mirror, di ba? Bakit hinuli mo pa? Pwede mo namang sitayin siguro or pagsabihan, pero hindi to the point na titikitan mo. So yun lang yung masasabi ko dito sa video na to. Ayaw maabala ng LTO officer pero sila mismo nangaabala, di ba? Ang laking abala nila. So dapat imbestigahan din to ni Vince Dizon, di ba? So di ba alam naman natin yun, lahat na nagtitrending, lahat na nagtitrending sa social media, pinapatawag, diba? Sinushow ko sa order, nire-revoke yung license. So ngayon, eto naman yung chance nating mga motorista na sana mapakita naman yung batas, diba? Eto naman ipatawag yung LTO naman. Actually nag-trending to, guys, nag-trending to. So sa mga hindi nakakaalam ngayon, siguro hindi lang dumadaan sa sa social media nyo, pero trending siya ngayon. So para sa akin, dapat ipatawag din siya ng LTO, diba? Dapat magkaroon din siya ng show cause order. Guys, huwag kayo matakot mag-video ng ganito, lalo kapag mga public official. Walang kaso yan, yung sinasabi nila cyber libel. Hindi totoo yan, guys. As long as nasa public sila nagtatrabaho and nagbibideo ka, karapatan nating mga rider yun, parang dashcam yun. Yung mga pulis nga, di ba, meron silang mga camera, body cam. So sa atin, wala namang batas na nagbabawal ng body cam. So nasa public sila, kapag in-upload natin social media, kahit hindi mo i-blur dyan, hindi yan cyber libel, di ba? Para sa akin, guys, kung ako dito sa rider, dapat ito yung chance niya, di ba? Alam nila na nasa tama sila Alam nila na nasa tama sila. Yung kasama niya pinaglalaban, di ba, na nasa tama naman sila, standard naman yung size, and aminado naman yung LTO. Dapat hindi sila pumirma. Kasi dito ayaw na maabala siguro ng rider, kasi kapag kinuha nga yung lisensya niya, pupunta siya sa main ng LTO, di ba? So nagpapainit lang tayo ng big bike natin kasi, guys, 2 weeks din natin hindi na ilabas to. And guys, medyo mahaba-haba na yung video natin, no? So siguro hanggang dun na lang. Don't forget to comment, like, and subscribe para makapag-upload pa tayo ng maraming ganitong video, di ba? So LTO content tayo, which is yun naman talaga yung content natin. So maraming salamat. This is Ed Ride. Ride safe always. So magpapaingay lang tayo dito, no?